We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Sa Davao Oriental, pinangangambahang mas dadami pa ang mga pamilya na apektado ng baha at landslide na ngayon ay umabot na sa halos 600 bunsod ng masamang panahon. Narito ang live report ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy? Cecil, tumila na ang ulan dito sa Mati City, Davao Oriental pero nag-iwan ng malawakang pagbaha at landslide sa buong probinsya dahil nga sa walang patid na pag-ulan noong mga nakaraang araw. Maraming infrastruktura rin ang nasira. Tinamaan ng SUV na ito ng punong nabuwal sa Lupon, Davao Oriental. Matapos palambutin ang lupa rito ng walang tigil na pag-ulan. Saan man iron? Pabuto ninyo. Pero hindi pa man tapos ang clearing operation, may puno na namang natumba. May magkapatid namang nawawala at pinangangambahang natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Panlaisan, Pichon, Bayan ng Caraga. Delikado pa raw papuntahan ng lugar. Sa Tarragona, Davao Oriental, matapang na sinuong ng dalawang lalaki, bit-bit ang motorsiklo ang rumaragas ang ilog. Walang magawa ang mga residente kundi makipagsapalaran dahil hindi pa naaayos ang tulay na nasira sa gitna ng masamang panahon. Hindi rin madaanan ang tulay sa Barangay PM Sobricari sa Caraga. Kita ang paghampas ng tubig mula sa rumaragas ang ilog na unti-unti na ring sumampa sa tulay. Kalaunan, gumuho ang bahagi ng tulay kaya pansamantala munang isinara. Binaharin ang kalsada sa Barangay Poblasyon. Mga nabuwal na puno at gumuhong lupa naman ang humambalang sa kalsada sa Barangay Santa Fe. Umapaw din ang tubig sa ilog sa Barangay San Antonio. Sa buong Davao Oriental, aabot na sa halos 600 pamilya ang apektado ng malawakang baha. Gumuho naman ang tulay sa Governor Generoso, Davao Oriental kahapon ng hapon sa gitna ng malakas na pag-ulan. Na-isolate ang 10 barangay sa katimugang bahagi ng bayan na kinabibilangan ng Luzon, Timblawan, Nangan, Surup, Tagabebe, Pundagitan, Lavigan, Langka, Luban at Kabuaya. Stranded din ang mga residente dahil ito lang ang nag-iisang tulay na nagdurugtong sa hilagang bahagi ng bayan ayon sa mga residente. Samantala, dahil abot bewang na ang baha, gumamit na ng lubid ang mga residente sa Purok 5, Barangay Magdug sa Governor Generoso, Davao Oriental para makatawid. Nagtulong-tulong sila upang ligtas na makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada sa gitna ng malakas na pagragasa ng baha. Nalubog naman sa baha ang maraming kabahayan. Inabisuhan naman ng LGU ang mga residente na maging alerto dahil sa halos walang tigil na pag-ulan. Nagpapatuloy din ang monitoring nito sa mga apektadong residente at sa lagay ng panahon sa Mindanao. Gumamit na din ng lubid ang ilang residente sa Bunawan, Agusan del Sur para makatawid sa malakas na agos ng baha na halos abot bewang na. Pahirapan ng paghatid ng mga relief goods sa ilang lugar sa Davao Oriental Cecil, sa ngayon ay pahirapan yung paghatid ng relief goods sa ilang lugar sa Davao Oriental matapos ma-isolate dahil sa mga nasirang tulay. Pero nakipag-ugnayan na raw ang provincial government sa DPWH hinggil sa problemang ito. Cecil. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, posibleng isa o kaya'y walang bagyo na papasok o mamumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong February. Base yan sa datos ng Pag-asa, kung meron man, posibleng hindi maglandfall ang bagyo. Pero kung tutumbukin ito ang Eastern Visayas o kaya ay ang Caraga Region,
maaari itong lumihis o mag-dissipate. Sa ngayon, mababa ang tsansang maging bagyo ng binabatayang low pressure area malapit sa Mindanao. Gayunman, nagpapaulan ang trough o extension ng nasabing LPA na namataan ng Pag-asa. Ang LPA sa layong 195 kilometers southwest ng Central o ng General Santos City at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili ang posibilidad nitong pumasok sa PAR pero mababa ang tsansang maging bagyo. Apektado ng trough ng LPA ang Mindanao at ilang pampanig ng Visayas. Patuloy namang umiiral sa Luzon ang hanging amihan. Ngayong umaga, malaking bahagi na ng Mindanao ang makakaranas ng ulan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magtutuloy-tuloy yan buong araw. Asahan ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Higit namang makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang light to moderate rains sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Aurora, Southern Luzon at Visayas. Samantala, magsasaka sa Dalaget, Cebu, patay sa tuklaw ng King Cobra. Sighting sa mga King Cobra dumarami. May detalye si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala nang buhay na matagpuan ang magsasaka na si Maximo Milian sa Dalaget, Cebu nitong Martes. Tuwing umaga, lumalabas daw ito para pakainin ang alagang kambing pero nung araw na iyon, hindi na siya nakabalik. Bago yan, nakakita raw ang mga residente ng dalawang King Cobra o banakon. Hinala nila banakon ang nakadali kay Maximo dahil may punctured wound siya sa binti na tila kagat ng hayop. Kailangan pang suriin ang kaniyang bangkay para magkumpirma kung tinuklaw siya ng ahas. Sa babaw, dalawang napatay. Yung sa taas, yung kagat siya kanya. Very fatal gid siya. Potentially very fatal. So, fatal siya in a sense nga in just a few minutes mo-effect na dayon ang iyang toxic effect sa iyang venom. To the point na makaparalyze sa pasyente nga di nakaginhawa. Bago ang sighting ng King Cobra sa Dalaget, may namataan ding King Cobra sa Cebu City. Pinatay ng mga tao ang King Cobra para hindi na raw makapanuklaw. Patay na naman sa kauban, sir. May batay man. Pag magpatay, sir, magisunog kagabis bag, magisunog na, sir, para ang uban, sir, para kang sifter ko, sir, hindi na mapaak ng lain. Subalit, pinaalalahanan naman ng DNR-7 na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay ng wildlife kasama na dito ang King Cobra. Ayon sa DNR Central Visayas, ang papapakita ng King Cobra ay palatandaan ng masaganang likas yaman. Posible rin umanong lumalabas ang mga ito dahil mating season. Kung tao magyod, di ba? Kaya normal man na nga kita i-preserve na to ang atong kinabuhi. Okay, pero since tao ta, no, kita may highest form of animal, no? Dapat sabton pud nato ang mga mananap, no, nga kulang pud og pagsabot. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinupok ng apoy ang isang bahay matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Sabang sa bayan ng Bonbon, Camarines Sur, pasado alas 7 Martes ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa nadamay ng mga gamit ng isang printing shop na nakapwesto sa loob mismo ng nasunog na bahay. Umabot sa first alarm ang sunog at tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang idiniklara ang fire out sa lugar. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente habang inaalam pa ang kabuang halaga ng iniwang danyos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon mga otoridad. Nakasaksak na extension wire ang pinaniniwalaang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, pansamantala munang nakikitira sa kanyang mga kamag-anak ang may-ari ng bahay. Dahil man ako nag-uuna na mangyayari niyo, bago ko dyan naluwas, pinapasiguro ko man na lalo na ugang maarkila sa kuya, yun man ang inaasahan ko. Sabi ka itong may-ari na naghali po kaya siya duman sa duman sa residential niya. So may nakasaksak daw po ng mga extension wire. Siguro po ito ang naging kausa. Pamimeste ng mga daga sa ilang palayan sa bayan ng Gainza, Camarines Sur, problema ngayon ng mga magsasaka.
Samantala, gayon sa LGU, positibo na magiging sapat pa rin ang produksyon ng aning palay ngayong cropping season. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa mga panahong ito, dapat malapit nang mamulaklak ang mga tanim na palay. Pero ang 67 anyos na si Tatay Arnold, nagsisimula pa lang na magtanim sa kanilang palayan sa Barangay 2nd District sa bayan ng Gainza, Camarines Sur. Kailangan daw kasi na ang mga magsasaka sa lugar sabay-sabay na magtanim tuwing cropping season. Na gusto mi sabay-sabay ito para pag sarabay, pagtubo, aram mo kanya ang problema sa mo kino. Dapat sarabay ka mo pag kuyan para mas kunigong piste. Mga arog kang kino, sarabay. Kung hindi sila sabay-sabay na magtatanim ng palay, tiyak daw na mapipinsala sa pag-atake ng mga daga ang mga unang magtatanim. May mga bahagi ng palayan na nakakalbo na o nawawala na ng tanim. Dahil kung hindi kinakain, pinuputol ng mga daga ang tanim. Sa tala ng Municipal Agriculture Office, nasa 1,150 na mga magsasaka ang nakarehistro sa Gainza tuwing buwan ng Enero hanggang Pebrero. At sa pagpasok ng Hunyo, ito raw ang mga panahon na namimeste ang mga daga. Sinubukan na rin daw lagyan ng laso ng naturang tanggapan ang mga apektadong palayan, pero hindi pa rin sila napupuksa. Ang nahiling ko itong sa part kang Mindanao na technology, ang hinahalo ninda semento para pag nagkakan siya, nataga sa tulak. Iyon naman siguro ang i-apply mo niya. Ligtas naman daw ito at hindi naman makaaapekto ang lason sa mga pananim. May mga hakbang naman na ginagawa ang Agriculture Office ng Gainza at National Irrigation Administration para madagdagan ang irrigation system sa lugar. Samantala, positibo rin ng LGU na magiging maganda pa rin ang produksyon ng palay sa naturang bayan ngayong cropping season. Hinihikayat naman ng LGU ang mga magsasaka na pagkatapos magtanim, mag-file agad ng insurance bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sandamakmak na isdang lupoy o tamban ang napadpad sa dalampasigan sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang paliwanag dyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Tumatalon-talon na biyaya ang natanggap ng mga residente sa dalampasigan ng Barangay San Roque sa San Jose Occidental, Mindoro. Laksa-laksang isda na kung tawagin ay lupoy ang bumulaga sa mga mangingisda at mga taga roon. Sa videong ito, tila 1 to sawang sinasalok lang ang mga isda gamit ang plastic strainer. Namataan ng sangkaterbang isdang lupoy na yan ito lamang linggo ng gabi. Hindi na nga raw pumalaot ang mga mangingisda dahil mismong isda na ang lumapit sa kanila. Pagdating namin doon sa tabi, sa mismong pangpang, kanya-kanya silang hingi. May mga dalang timba, pang-ulam na. Hindi na raw bago para sa mga residente ang sabay-sabay na paglitaw ng mga lupoy. Ang kaibahan lang daw ngayon, tone-toneladang isda ang nakita nila. Ang po ngayon ay talagang dito na sila sa tabi at napakarami talaga. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, posibleng bunsod ng malamig na panahon dala ng amihan ang biglang paglitaw ng sandamakmak na lupoy. Pumapaibabaw raw ang malamig na temperatura ng tubig. Dagdag pa riyan ang pagdami umano ng planktons na kinakain ng mga isda. Ang mga ito raw ang hinahabol ng mga isda. Pero posible rin daw na hinahabol naman ang mga isda ng mga predators nila sa ilalim ng katubigan kaya sila napapadpad sa mababaw na bahagi ng karagatan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasawi ang kapitan at crew ng isang water taxi matapos na makabanggaan ang isang fast craft sa katubigang sakop ng Matokot Point sa Batangas City. Ligtas naman ang mahigit sa 100 pasahero at 19 na crew ng fast craft. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Mula Puerto Galera, biyaheng Batangas sanang isang water taxi kung saan lula ng 5 pasahero at 4 na tripulante nang makabanggaan ng fast craft sa katubigang sakop ng Matoco Point sa Batangas City. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG Batangas, patay sa insidente ang kapitan at isang crew ng water taxi. Ligtas naman ang 2 pang crew at 5 pasahero. Ang initial po natin is 2 po yung namatay, isang yung boat captain at saka isang crew niya. Ayon sa Provincial Tourism Office ng Oriental Mindoro, pawang mga banyaga 5 pasaherong sakay ng water taxi, 4 mula sa China at 1 sa Sweden. Nakabalik na raw sa hotel ang mga banyaga matapos magamot. Ang nakabangga ang fast craft may lula na higit 100 pasahero at 19 na crew na papunta sa Calapan City sa Oriental Mindoro galing Batangas. Ligtas daw lahat ng pasahero at crew ng fast craft. Agad ikinasa ng PCG ang rescue operations. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang pasahero sa Zamboanga International Airport sa Zamboanga City matapos mahulihan ng mga otoridad ng isang improvised handgun sa loob ng kanyang bagahe nang idinaan ito sa baggage scanner ng nasabing paliparan. Kaagad nagsagawa ng manual search ang baggage inspector at kapulisan matapos ma-detect ang isang bagahe na may hinihinalang improvised handgun at mga damit na idinaan ito sa x-ray machine sa initial screening checkpoint sa Zamboanga International Airport sa Zamboanga City. Ayon sa kapulisan, papunta sana ng Maynila ang pasahero na hindi na pinangalanan pa ng otoridad. Hindi na ito pinayagang makalipad at makaalis sa airport at inaresto dahil wala itong maipakitang dokumento para sa dalang baril. Ayon sa pahayag ng sospek, nakita niya ito sa bahay ng kanyang lolo at itinago. Hindi raw nito inakala na ang baril ay nasa loob ng kanyang maleta. Base sa investigasyon, kinilala ang may-ari ng baril na si Daryl Balbuena, 25 anyos, na taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Samantala, isinailalim na sa inquest proceeding ang sospek at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isa sa ilalim din sa ballistic examination ang baril para sa verification. Libo-libong imported na sasakyan ang nakatambak ngayon sa compound ng Cagayan Economic Zone Authority sa Santa Ana, Cagayan. Ayon kay CEZA Administrator Katrina Ponce Enrile, legal ang pagpasok ng mga imported na sasakyan. Nagkaproblema lang sa buwis na kailangang bayaran kapag ilalabas ito sa Freeport. Kabilang sa nabubulok na sasakyan sa car yard ang mga luxury cars. Kaya panawagan ng CEZA sa mga nakarehistrong may-ari nito, kasuhan ang mga taong nagpapasok sa mga sasakyan pero hindi nagbayad ng tamang buwis para ito mailabas sa Freeport. Kapulisan at simbahan naghahanda na sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria bukas, February 2. Ang opening salvo isinagawa kahapon ng hapon na dinaluhan ng mga deboto. At sa detalye, makakasama natin live si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Cecil, matapos ang selebrasyon ng Dinagyang Festival 2024 noong weekend, isa pang kapistahan ang inaabangan, ang Haro Fiesta bilang pagbibigay pugay sa patron ng Nuestra Señora de la Candelaria. Tubong Pasay City si Nanay Aurora, ngunit naninirahan na ito ngayon sa Canada. Bilang isang deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria, pangarap nito makabisita sa Haro Metropolitan Cathedral. Ito po ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Yung pong kandila represent the light and hope para po sa mga taong nananampalataya sa ating dakilang Panginoon at sa ating mahal na ina. Ang kaibigan naman nito na si Salve, sumama ang pakiramdam matapos dumating sa Pilipinas mula sa Canada. Ngunit sa pagbisita nito at pag-alay na dasal sa Birhen ng Candelaria, bumuti raw ang kanyang pakiramdam. We're just praying that please let us enjoy the weather, the festivals and everything. So every day it's like feeling much better. We don't even realize we've been here for more than an hour.
Ang testimonya ni na Aurora at Salve ay tila sagot sa paalala ng Archdiocese of Haro na dapat manatiling sentro si Nuestra Señora de la Candelaria sa araw ng kanyang kapistahan bukas, February 2. Ang misa no, ang labing importante sa tanan. No? Kaya ang aton nga debosyon dapat magdala sa aton no, sa aton Ginoo, labi na bid sa pagbaton naton sang Santos nga Eucharistia. That's why nga we have a lot of masses no from as early as 4 a.m. Patok sa mga deboto tuwing kapistahan ang perdon candle na ibinebenta sa labas ng simbahan. Kada piraso nito ay nagkakahalaga ng 35 pesos at ang isang pack naman ay nasa 175 pesos na may 5 kandila. Damo gid siya kay damo gid ang dahulat nga makakapit pa ang mga bag-o nga mga magwa nga kandila bala. Kay yearly galalain na siya, galain ang color. So damo gid siya ang nagabakal sina. Handa na rin ang kapulisan sa pagtiyak na walang anumang insidente na mangyayari sa kapistahan. Nag-request kita sa augmentation sa higher headquarters para at least madugang-dugangan natin personal rin nga mag-secure ng Candelaria. Ayon sa Association of Barangay Captains Haro Chapter, walang isasagawang Haro Fiesta Queen Coronation na karaniwang ginaganap sa loob ng Haro Cover Gym. Ginawa na kasi itong lugar para sa mga nagtitinda tuwing pista sa halip na nasa paligid ng Haro Plaza. Sa buong year, no, 2024 nga Haro Candelaria, simple lang activities due to time and financial constraints, no. Ay ang IBC, why kami pundo, no, zero gid. Kahapon ng hapon, idinaos ang opening salvo ng kapistahan. Isang parada ang isinagawa sa ilang kalye sa Haro na nilahukan ng mga deboto at barangay official. Alas 2 naman bukas ng hapon ipatutupad ang road closure sa ilang kalye sa distrito ng Haro dahil sa isasagawang solemn procession. Kaya naglabas na ng anunsyo ang Iloilo City Traffic Management Unit ukol sa mga alternatibong ruta ng mga motorista. Cecil, 5:30 mamayang hapon, isang misa ang isasagawa sa bisperas ng kapistahan sa pangunguna ni Cebu Auxiliary Bishop Pedifil Billones. Susundan ito ng koronasyon ng Birhen sa Cathedral Shrine balcony na pangungunahan naman ni Haro Archbishop Jose Romeo Lazo. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pinagkakakitaan ngayon ng 21 anyos na criminology student ang paggawa ng mga miniature police mobile at iba pang sasakyan. Ang kanyang mga obra gawa mula sa mga karton. Kilalanin natin siya sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paano kung ang mga inaakalang patapunang karton mag-transform sa mga cute na miniature police mobile? Ganyan ang ginagawa ng 21 anyos na first-year criminology student na si Paul sa Lipa City, Batangas. Sisiw niya na lang buuin, sumakay ka pa. Ang hilig niya sa arts and crafts at pagbubutingting ng mga laruan ng bata pa siya, nagbunga. Ako na mismo gumagawa. Kumuha lang po ako ng mga materials sa mga tindahan ng mga tito ko. Hinihingi ko po. Mga tulad po ng karton, mga tape rating. Tapos bubuo na po ako. Pinagkakakitaan niya na ngayon ang dating libangan lang. Karamihan sa mga kliyente niya, mga estasyon ng pulisya. Tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo para mabuo ang isang obra. Masinsin ang detalye, mula gulong, katawan ng sasakyan at mga upuan. Nakapaggawa po ako ng isa noon nung sa akin po. Naipost ko po sa Facebook. And then kumalat po, ang dami pong shares. Kasi yun po, nakita po siguro ng mga pulis istasyon. Nakakarating na rin daw sa ibang probinsya at labas ng bansa ang mga piyesa ni Paul, kaya proud ang mga magulang niya sa kanya. Nakatutulong na rin sa kanyang pag-aaral ang kinikita. Nabibili niya ng gamit niya, kung anong kailangan niya. Hindi na po niya kailangan humingi sa akin ng pambili ng damit niya. Doon na po niya nakukuha. Pinakamahal na benta niya sa isang miniature mobile umaabot ng 2,000 pesos. Nasa plano ni Paul na ituloy lang ang pagbubuo ng mga miniature cars habang sabay na tinutupad ang pangarap na maging pulis balang araw. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dahil sa
sa pabago-bagong aktibidad ng bulkan, patuloy na nakabantay ang PHIVOLC sa sitwasyon ng Mount Bulusan sa probinsya ng Sorsogon. Sa tala ng Bulusan Volcano Observatory, may araw na mababa lamang ang naitatalang volcanic earthquakes pero may mga araw na bigla itong tumataas. Ang mga naturang pagbabago ay iniuugnay sa hydrothermal activity sa ilalim ng bulkan na pwedeng magresulta raw sa phreatic eruption. May mga pagsingaw din ng sulfur dioxide at pamamaga ng bulkan. At dahil nararanasan ng mga pag-ulan, inalerto rin ng PHIVOLC sa mga residente na naninirahan malapit sa mga ilog dahil sa posibleng insidente ng lahar flow. Nananatili sa ngayon sa Alert Level 1 ang naturang bulkan. Arestado ang 7 lalaki sa Santa Margarita sa Samar matapos ang nangyaring engkwentro noong Martes ng umaga na ikinasawi ng 3 pulis. Sa social media post ng Samar Provincial Police Office, ipinaabot ng ahensya ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya ng nasawing pulis na sina Police Master Sergeant Paul Terence Paclibar, Police Staff Sergeant Christian Talio at Police Corporal Eliazar Estreles Jr. Nangako ang SPPO na magbibigay ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang tauhan na 3 pulis na kasama sa naghain ng warrant of arrest laban sa isang criminal gang sa Santa Margarita sa Samar. 4 pang miyembro ng PNP ang sinugod sa ospital sa Calbayog City matapos magtamo ng sugat. 7 tao ang arestado kaugnay sa nasabing engkwentro na na-recover sa lugar na pinangyarihan ng isang M16 rifle at caliber 45. Dahil sa nangyaring insidente, nasa alert status ang bayan ng Santa Margarita at pinaigting na rin ang simultaneous checkpoint. Kakayahan ng pulisya sa pagresponde ng robbery cases sa mga establishmento ipinakita sa isang pagsasanay sa Talisay City, Cebu. Bilis, kahandaan at kakayahan ng mga miyembro ng Talisay City Police Station sa Cebu sa pagresponde ng robbery alarm ang sinubok sa isang simulation exercise. Ang senaryo, panloloob ng ilang kalalakihan sa isang gasoline station. Sa isinagawang pagsasanay, na-neutralize ng pulisya ang insidente at naaresto ang mga sospek sa loob lamang ng 30 minutes. Ipinakita rin ng mga miyembro ng Special Weapons and Tactics ang kanilang liksi. Nasubok rin ang ginawang coordination ng iba't ibang ahensya at establishmento para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.